Biglang kumilos si Yulian Yan at isang liwanag ng espada na sumisira sa lahat ng bagay ang tahimik na bumalat sa kanya na parang mahinang ulan o bulak na mahirap hulaan. Ginamit ni Miyashi ang Ice Prison Black Coffin at ang kanyang kapangyarihan ay sumabog at bumaluktot ang espasyo at ang liwanag sa paligid ay biglang nagdilim at isang malamig at nakakatakot na pakiramdam ang bumalat sa buong arena at kasama ang arena ay si Yulian Yan ay nilamon ng madilim na kapaligiran at ang kanyang liwanag ng espada ay biglang naglaho. Nagulat si Zhao Xin at sinabing napakasama ng divine ability na ito at tiyak na mapapahamak si Yulian Yan at maging bilang isang martial arts saint ay hindi niya kayang saluhin ang ataking ito. Kumunat ang noo ni Jin Shanbai at sinabing ang Ice Prison Black Coffin ay isa sa pinaka-nakakatakot na divine ability ng Ninja Path na napakahirap sanayin at hindi niya inaasahang matututunan ito ni Miyashi at dahil hindi pa dalisay ang nature-destroying sword ni Yulian Yan ay malamang na mahirapan siyang manalo. Lihim na sinubukan ni Ming na ipasok ang kanyang lakas ng Divine Soul upang makita ang loob ngunit paglapit pa lamang nito ay parang nagyelo ito at hindi makapasok sa hadlang ng itim na kabaong kaya walang sino man sa labas ang nakakaalam ng nangyayari sa loob at tanging nag-aalala na lamang sila. Biglang may narinig na malakas na tawa at naglaho ang itim na kabaong at lumitaw si Yulian Yan na punit-punit ang damit at maraming hiwa kaya kailangan niyang bitawan ang kanyang espada upang takpan ang mga mahahalagang bahagi at ang kanyang maputing balat ay bahagyang nakikita at kahit siya ay malamig ang ugali ay nagpakita ng galit ang kanyang mukha. Mabilis na tumalon si Ming at parang multo na lumitaw sa arena at ibinalot ang isang malaking balabal sa kanya upang takpan ang kanyang katawan at malinaw niyang nakita na natalo si Yulian Yan at sinamantala pa ito ng kalaban at tiyak na siya ay puno ng hiya at galit at bilang kapwa miyembro ng temple ay hindi siya maaaring hindi tumulong. Malamig na sinabi ni Miyashi na nagpapanggap itong bayani at nais pa sana niyang maglaro at pinayuhan itong umalis at ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig kay Ming na puno ng banta at bilang isang henyo ng Ninja Path ay hindi niya gaanong iginalang ang mga martial artist ng Tianyuan. Namutla si Yulian Yan at tiningnan si Ming at tahimik na umatras ngunit nagpadala ito ng telepathy at nagpasalamat at nagbabala na malakas ang kalaban at dapat mag-ingat. Kahit maikli lamang ang kanyang mga salita ay sapat na ito para kay Ming at sinabi niyang sulit ang kanyang pagliligtas at malakas na sinabi sa kanyang senior sister na kung paano ito sinaktan nito ay ibabalik niya ng 10 ulit. Galit na sinabi ni Miyashi na lalo siyang nagalit at nagdesisyon siyang papatayin si Ming sa loob ng 3 atake. Agad na ipinahayag ng tagapamahala ang susunod na laban sa pagitan ni Miyashi ng Five Elements Divine Dynasty at ni Ming ng Immortal Temple. Sinabi ni Ming na mabibigo ito sa nais nitong patayin siya sa 3 atake at pinaandar ang kanyang lakas ng Divine Soul at 2 malalaking kalahating transparent na kamao ang lumitaw sa ere na may mga simbolong nakaukit at sa loob nito ay may ginawang killing formation si Ming. Biglang kumilos si Miyashi at ginamit ang Shadow Kill at nagtago sa mga anino upang sorpresahin si Ming at ang kanyang Shadow Kill ay mas mahusay kaysa kay Jing. Kaya niyang magtago sa isang butil ng buhangin o kahit sa isang maliit na alikabok at basta't may anino gaano man kaliit ay sapat na ito para sa kanya isang kakayahang umabot sa antas ng paglalagay ng bundok sa isang butil na hindi mahahalata ng kalaban. Sa kabutihang palad ay hindi na sinubukan ni Ming na depensahan ito at sa halip ay bigla siyang lumipad paitaas at ang isang malaking kalahating transparent na kamao ay mariing ibinagsak sa arena at ang kamaong ito ay ang kanyang lakas ng Divine Soul na may mahigit 1 bilyong kilo at sa laki nito ay sinakop nito ang buong arena kaya kahit nagtago si Miyashi sa pinakamaliit na lugar ay hindi siya makakaiwas. Nawasak ang arena at gumuho ang kalahati nito at isang aninong itim ang lumipad mula sa isang sulok at bumalik sa anyong tao, ito ay si Miyashi. Malinaw na natalo siya at puno ng buhangin ang kanyang bibig at paulit-ulit siyang dumura at ang mas masaklap ay sinadya ni Ming na gamitin ang kanyang lakas upang wasakin ang kanyang damit kaya si Miyashi ay hubad na hubad ngayon at nakita ng lahat ang kanyang buong katawan at mabilis siyang kumuha ng damit at isinuot ito at ang kanyang ekspresyon ay puno ng kahihiyan at galit na tila nais niyang kainin si Ming. Ang totoo ay hindi lamang isang dragon na lakas ang ginamit ni Ming sa ataking ito. Pinakilos din niya ang Violent Secret Crystal na nagbigay ng dobling lakas at kasama ang Strength Secret Crystal na nagdagdag ng 50% kaya ang kabuuang epekto ay 3 dragon na lakas. Sa harap ng 3 dragon na lakas ay natural na natalo si Miyashi at ang lakas ng Divine Soul ay sadyang pumipigil sa kanyang anyong anino at dahil 3 dragon pa ang lakas nito ay agad siyang nasugatan ni Ming at nasira ang kanyang damit.
Pinahid ni Miyashi ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at matalim na tiningnan si Ming, ngunit sa totoo ay natatakot na siya at hindi na alam kung paano maiiwasan ang ganitong simple at marahas na paraan ni Ming, at ang 30 bilyong kilo na marahas na atake ay sadyang nakakatakot at wala siyang kakayahang labanan ito, at kung muling umatake si Ming ay maaaring ngayon na ang kanyang katapusan. Tumingin si Ming kay Yu Lianyan sa ibaba at nagtanong kung sapat na ba ito na nangangahulugang hinubaran na niya ito kaya hindi na ito talo. Kahit si Yu Lianyan na nagsasanay ng nature-destroying divine technique ay bahagyang namula ang mukha at umiwas ng tingin at hindi sumagot kay Ming. Sinabi ni Miyashi na kahit malakas ito ay hindi siya nito kayang patayin, ngunit handa na siyang mamatay at nanatiling matigas ang kanyang salita. Mataman siyang tiningnan ni Ming at sinabing iba ang labanan sa pang-iinsulto sa babaeng disciple ng kanilang temple, at ang naunang suntok ay maliit na parusa lamang at ngayon ay dahan-dahan niya itong pahihirapan at muli siyang lumipad paitaas, at ang kanyang lakas ng divine soul ay bumuo ng isa pang higanteng kamao na muling bumagsak. Natakot si Miyashi at naisip na hindi niya ito kalaban, at kung tatamaan siyang muli ay tiyak na malubha ang kanyang sugat, at nag-aalinlangan kung ngayon na ba ang kanyang katapusan, at umatras siya ng ilang hakbang, ngunit hindi niya alam na ang ikalawang atake ni Ming ay maaaring hindi na pinaandar ng Violent Secret Crystal at mas mahina kaysa sa nauna. Sa sandaling ito ay nagsalita ang Five Elements Emperor at pinayuhan si Miyashi na pansamantalang umatras. Nagulat ang lahat at nagtanong kung bakit sumuko ito sa isang atake lamang, at sinabing napakahina naman ito, ngunit may nagsabing nais lamang ng Emperor na ingatan ang kanyang lakas dahil si Miyashi lamang ang maaasahan nila, at kung mapatay ito ni Ming ay paano pa nila haharapin ang ibang puwersa, at kahit matalo ito sa temple ay may pagkakataon pa itong manalo sa ibang divine land. Labis na nagdilim ang mukha ni Miyashi at tumalon pababa ng arena, at matalim na tiningnan si Ming na tila may nais pang sabihing masakit, ngunit sa huli ay wala siyang nasabi dahil natalo siya at sa isang atake lamang, kaya kahit gaano kakapal ang kanyang mukha ay wala siyang masabi. Tuwang-tuwang tumawa si Su Beijian at nagtanong sa Divine Lord kung hindi na ba magpapatuloy ang mga susunod na laban at diretsa ng Sasuko. Mahinahong sumagot ang Divine Lord na magpapatuloy sila, ngunit sa huli na lamang, at uunahin muna nila ang ibang tatlong Divine Land, isang malinaw na pandaraya, upang pagkatapos ay malaya ng makalaban ni Miyashi si Ming, at kung manalo ay mabuti, ngunit kung matalo ay hindi na makakaapekto sa kabuuan. Mariing suminghal si Su Beijian at sinabing magaling ang kanyang plano, ngunit ang mga patakaran ay hindi maaaring siya lamang ang magpasya, at kung nais nitong gawin ito ay kailangan nitong magpakita ng sinseridad dahil ang Immortal Temple ay hindi maaaring apihin ng ganoon na lamang. Matapos mag-isip si Divine Lord ay nagmungkahi na sa kanilang 5 laban ay 2 na ang tapos at 3 pa ang natitira, at iminungkahing isa sa mga ito ay kusang Sisuko ang dinastiya at ang 2 na lamang ang lalabanan. Tinimbang ito ni Su Beijian at naisip na sa 5 laban ay nanalo na sila sa 2 at hindi na ito masama, at ang kapalaran ng ibang Divine Land ay hindi na niya problema, kaya pumayag siya. Ipinahayag ng tagapamahala ang susunod na laban sa pagitan ng Eternal Divine Mountain at Immortal Temple. Si Ming ay nasa arena pa rin at hindi na bumaba nang marinig na siya na naman, at mula sa Eternal Divine Mountain ay lumabas ang isang tao, at nang makita ito ni Ming ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay si Jiang Taishan na dapat ay isa ng deity, kaya bakit siya nakikilahok sa laban? Ngunit nang tiningnan niya ito ng mas malapitan ay nakita niyang si Jiang Taishan ay nasa antas lamang ng Supreme Master, at malamang ay isa lamang itong incarnation, at ayon sa mga patakaran ay sinumang nasa Supreme Master ay maaaring sumali kahit ito ay isang incarnation, kaya hindi ito paglabag. Dahan-daang umakyat si Jiang Taishan sa arena at ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas at nagbigay ng pamilyar na pakiramdam kay Ming, at ang kanyang katawan ay tila likas na konektado sa dakilang landas ng langit at lupa. Nagulat si Ming nang mapagtantong ito ay isang middle-grade Dao body at hindi niya inaasahang ganito pala ito kalalim. Nagtanong si Jiang Taishan kung nagulat ba ito, at ang kanyang personalidad ay tila ibang-iba sa dating deity na si Jiang Taishan, at ang kanyang tingin kay Ming ay walang galit kundi may paghanga pa. Inamin ni Ming na talagang nagulat siya dahil hindi niya alam na mayroon pala itong isang Supreme Master na incarnation. Itinama ito ni Jiang Taishan at sinabing ito ang kanyang tunay na katawan. Sa kanyang pagsilang ay nahati ang kanyang katawan sa 3, at ang tunay na katawan ay pumasok sa Eternal Divine Mountain, ang pangalawang katawan ay naging prinsipe, at ang pangatlo ay naglakbay sa Starry Sea, at sa kasalukuyan ay ang tunay na katawan ang may pinakamababang antas bilang Supreme Master, ngunit ito ang may pinakamalaking potensyal, at may isa pa siyang masamang balita. Ang kanyang ikatlong katawan ay nakapasok na sa Longevity Realm sa Starry Sea, kaya ang pagpatay kay Ming ay kasandali ng pagpisil ng langgam.
Pinigilan ni Ming ang kanyang pagkabigla at sinabing ang Longevity Realm ay hindi espesyal at kahit ito ay maging Supreme God ay balang araw ay papatayin niya rin ito. Umiling si Jiang Taishan at sinabing ang may alitan sa kanya ay ang kanyang pangalawang katawan at bakit siya ang dapat sisihin kaya hindi ito dapat magalit sa kanya. Malamig na tumawa si Ming at sinabing sila ay iisa at paano nito masasabing wala itong kinalaman at ngayon ay uunahin niya itong patayin at kapag nawala ito ay ang pangalawang katawan ay mawawala ng pinagmumulan at hindi na makakabangon. Bumuntong hininga si Jiang Taishan at sinabing kung gayon ay hindi na niya ito maaaring palampasin at sayang dahil talagang hinahangaan niya ito at nais sana niyang gawin itong lingkod. Sinabi ni Ming na kung nais nitong mangarap ay umuwi na lamang ito at ngayon ay nagpasya na siyang patayin ito at ang kanyang kapangyarihan ay biglang bumigat na parang tinunaw na bakal at ang buong kapaligiran ay naging napakabigat. Tumawa si Jiang Taishan at sinabing ito ay katawa-tawa. Siya ay isang Dao body na likas na banal at itinuring siya ng Eternal Divine Mountain bilang kaisa-isang tagapagmana na may napakalaking resources kaya ano ang karapatan nitong patayin siya at mula sa kanyang pagsilang ay mayroon ng hindi matatawarang agwat sa pagitan nila. Huminga ng malalim si Ming at alam niyang ang labang ito ay tiyak na magiging lubhang mapanganib ngunit anuman ang mangyari ay kailangan niyang patayin ang tunay na katawan ni Jiang Taishan upang makaganti para kay Lan So at upang maging payapa ang kanyang kalooban. Sinabi ni Ming sa temple leader na kailangan niyang manalo sa labang ito. Naunawaan ni Su Beijian ang kanyang iniisip at iniunat ang kanyang daliri at isang haligi ng banal na liwanag ang bumaba mula sa langit na puno ng pagpapala at pumasok ito sa katawan at divine soul ni Ming. Ito ang Great Blessing Art at nagulat ang mga manunood dahil si Ming ay hindi pa tumatanggap nito noon samantalang ang ibang kalahok ay binasbasa na bago pa man umakyat ng arena. Nang pumasok ang liwanag ng pagpapala ay naramdaman ni Ming na tumaas ang kanyang lakas ng mahigit 30% at maging ang kanyang kalooban ay tila umangat at ang pakiramdam ay sadyang kahanga-hanga. Iniutos ni Ming kay Beiming na buksan ng buo ang Rui Robe dahil ngayon ay papatay siya at wala siyang itatago at ilalabas ang kanyang buong lakas. Iminungkahi ni Beiming na gamitin ang 10,000 killing formation upang tiyaking hindi ito makatakas. Sumang-ayon si Ming at sinabing gagamitin niya ito at hindi na kailangan ng depensa tanging ang killing formation lamang at ipinaliwanag na ang lakas ng kalaban ay halos kapantay niya kaya kailangan niyang ibigay ang lahat dahil kung hindi ay mahihirapan na siyang patayin ito sa hinaharap. Ang 12 secret crystals ay sabay-sabay na pinakilos at sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang napakalaking tulay na parang bahaghari pagkatapos ng ulan na may libu-libong gininto ang sinag na nagliwanag sa kalangitan at ito ay ang Divine Soul Bridge na bihirang matrigger dahil nangangailangan ito ng napakalaking lakas ng Divine Soul at nang lumitaw ito sa kalangitan ay biglang nagulantang ang lahat. Kasabay nito ay lumitaw ang kanyang martial throne sa kanyang likuran at ang kanyang kapangyarihan ay biglang dumami ng ilang ulit at ang kanyang lakas ay umabot sa sukdulan at naramdaman niyang hindi pa siya naging ganito kalakas kailanman. Sa harap ng malakas na puwersa ni Ming ay hindi natakot si Jiang Taishan at sa halip ay tumawa at sinabing mabuti dahil sa ganito lamang siya karapat-dapat na labanan at titiyakin niyang hindi ito mamamatay ng mapayapa. Sinabi ni Ming na dapat itong matakot sa halip na magsaya dahil ang samalubong dito ay kamatayan at humakbang siya at yumanig ang langit at lupa at tila ang lahat ng Diyos at Buddha sa kalangitan ay nakatayo sa kanyang likuran at ibinigay ang kanilang buong kapangyarihan sa kanya. Si Jiang Taishan ay humakbang din at sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang bundok ng kawalang hanggan na may dalang walang hanggang pakiramdam at hindi nasisirang tatak at marahas itong gamulong palapit. Bago pa man sila maglaban ay dalawang hindi nakikitang puwersa ang nagbanggaan ng walang urungan at ang dating matibay na arena ay agad na nawasak at ang makapal na alikabok ay lumipad sa lahat ng direksyon ngunit dahil sa sobrang lakas ng kanilang puwersa ay maging ang alikabok ay hindi makalapit at agad na itinaboy. Namangha ang mga manunood at nagtanong kung ito ba ay labanan sa antas ng Supreme Master dahil maging ang labanan ng Martial God ay hindi ganito kalubha at ang arena ay dinisenyo para sa pinakamataas na antas ng unang yugto ng Martial God kaya nangangahulugang ang kanilang lakas ay nasa itaas nito at sila ay tunay na mga henyo at kung ikukumpara sa kanila ay walang saysay sina Guhao at Jing at ang Eternal Divine Mountain at Immortal Temple ay may ganitong mga tagapagmana na tiyak na mangunguna sa ibang puwersa sa hinaharap. Si Jin Shanbai ay hindi sinasadyang tumayo at sinabing nakatagpo ng malakas na kalaban ang kanyang junior brother at hindi niya inaasahang may ganito palang lihim ang Eternal Divine Mountain na maging siya ay hindi alam.
Maging si Su Beijian ay naging seryoso at sa lahat ng laban ni Ming noon ay hindi pa siya nagpakita ng ganitong ekspresyon, patunay na nasa panganib siya at nakatagpo ng isang tunay na kalaban. Ang banggaan ng kanilang lakas ng Divine Soul ay diretsyang nawasak ang arena at walang nagawa ang tagapamahala kundi ang magtayo ng isang malaking formation sa paligid upang pigilan ang kanilang kapangyarihan sa loob at hindi makapinsala sa paligid. Sinabi ni Jiang Taishan na noon ay minamaliit niya si Ming at ang kanyang damit ay kumakaluskus kahit walang hangin at ang kanyang walang hanggang pakiramdam ay lalong lumakas na halos hindi na makahinga ang mga tao. Tahimik na nakatayo si Ming at kahit halos gumuho na ang arena ay ang lugar sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi man lamang nasira at kahit malakas ang kalaban ay hindi ito makalapit sa loob ng 3 talampakan mula sa kanya at mula rito ay tila mas malakas siya ng kaunti kaysa kay Jiang Taishan. Pinuri ni Ming si Jiang Taishan bilang ang unang tunay na martial artist na kanyang nakita at kanyang naramdaman ang kanyang malakas at kumpiyansang martial aura. Malamig na suminghal si Jiang Taishan at sinabing ang kanyang eternal martial path ay nakagawa na ng isang mahalagang hakbang at kapag siya ay naging martial arts saint at martial god ay tiyak na lilikha siya ng isang tunay na landas ng martial arts at pinayuhan si Ming na sumuko at maging kanyang lingkod at bibigyan niya ito ng isang buhay ng karangalan. Pagkasabi nito ay biglang lumitaw sa kanyang likuran ang isang martial throne at hindi tulad ng kay Ming ay ang tronong ito ay naglabas ng matinding walang hanggang pakiramdam at may malakas na personal na martial will. Nagulat ang lahat, mayroon ding isa pang tunay na martial monarch sa lugar na ito at nagtanong kung ang sibilisasyong martial ng Tianyuan ay magsisimula ng bumangon, ngunit nakakalungkot na ang dalawang henyong ito ay kailangang maglaban hanggang kamatayan at isa sa kanila ay maaaring mamatay at sinuman ang mawala ay isang malaking kawalan para sa kontinente, ngunit may nagsabing ito ay hindi maiiwasan. Ang pinakahenyo na martial artist ay kailangang tumapak sa iba upang umangat dahil kung hindi ay paano nila maaabot ang tunay na landas ng martial arts. Sa sandaling ito ay nagpakita ng kaunting kayabangan si Jiang Taishan at sinabing si Ming ay bagong pasok pa lamang sa Supreme Master at hindi pa kayang maunawaan ang tunay na martial will, kaya pinayuhan niya itong sumuko dahil hindi ito makakapanalo at huwag sayangin ang kanyang buhay. Umiling si Ming at nagtanong kung hindi ba nito nakikita ang kanyang martial will. Biglang bumaluktot ang espasyo sa paligid at ang lahat ng imahe ay naging tila totoo at hindi na parang panaginip na mahirap makita ng malinaw. Nagtaka ang mga tao kung ito ba ay ang martial will ni Ming, ngunit wala silang maramdaman at nagtanong kung may ginamit itong kakaibang divine ability. Biglang nagbago ang mukha ni Jiang Taishan at sinabing ito ang formless martial will. Si Ming ay nakatanggap ng pamana ng Buddhism at ang kanyang pag-unawa sa kawalan ng anyo ay malayong mas mataas kaysa sa sinuman sa Tianyuan, at dahil ang kanyang martial will ay walang anyo at walang itsura ay hindi ito lumitaw sa kanyang martial throne na nagdulot ng maling akala na wala siyang sariling martial will at mayroon lamang siyang martial throne. Sinabi ni Ming na ang pagkakaroon ng martial will ay hindi espesyal at kung wala nito ay hindi makakapagpatuloy sa landas ng martial arts, at pinayuhan si Jiang Taishan na huwag nang mag-aksaya ng oras at tanggapin ang kanyang suntok. Bigla siyang kumilos at ang bawat posisyon sa arena ay nasa loob ng kanyang saklaw ng atake, at gaano man kalayo si Jiang Taishan ay parang nakatayo lamang ito sa kanyang harapan na kayang-kaya niyang suntukin. Nagawa niya ito dahil sa kanyang naipong kakayahan mula sa kanyang paglalakbay, kabilang ang kanyang hakbang, lakas, pananaw sa martial arts, at kapangyarihan, at kung may isang kulang ay hindi niya ito magagawa. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Ming na walang kapantayang bagsik, at kahit paulit-ulit na nagbago ng posisyon si Jiang Taishan ay nanatili ang kamao sa kanyang harapan at papalapit ng papalapit. Sinabi ni Ming na hindi ito makatatakas dahil walang sino man ang makakaiwas sa kanyang kamao, at biglang lumaki ang kanyang kamao at sumugod sa mukha nito. Galit na sumigaw si Jiang Taishan at hindi na nakapagpigil at sumuntok din siya, at ang dalawang kamao ay mariing nagtagpo. Pareho silang nakaramdam na para bang sumuntok sila sa isang bakal na bundok, at ang malakas na puwersa ng pag-urong ay nagpatinag sa kanilang dalawa. Si Ming ay umatras ng 3 hakbang samantalang si Jiang Taishan ay 1 hakbang lamang. Sa panlabas ay tila natalo si Ming at mas mahina ang kanyang lakas, ngunit ang totoo ay nagdilim ang mukha ni Jiang Taishan dahil bilang isang dalubhasa sa martial arts ay mas nauunawaan niya ang kahulugan ng pag-atras ng 3 hakbang,
Pareho sila na lakas at ang naunang suntok ay patas lamang at ang pag-atres ay paraan upang maialis ang lakas ng kalaban at kung pareho ang kanilang pundasyon ay ang pag-atres ng isang hakbang ay sapat upang maalis ang parehong lakas kaya ang mas maraming hakbang ng pag-atres ay nangangahulugang mas kaunting atake ang natanggap at mas kaunting pinsala at sa madaling salita ay ang kanyang pag-atres ng isang hakbang ay may kapalit na mas maraming natanggap na lakas ng atake. Naunawaan din ito ni Ming at malamig na ngumiti at nagtanong kung ano ang pakiramdam nito at kung ilan pang suntok ang kaya nitong tanggapin. Galit na sinabi ni Jiang Taishan na siya naman ang tatanggap ng suntok nito. Mula kay Jiang Taishan ay biglang nagliyab ang isang maningning na liwanag na nakakasilaw at sa loob ng apoy na ito ay may isang malabong anyo, may ulo ng ibon at katawan ng tao, na naglabas ng walang hanggang liwanag. Paglitaw nito ay biglang dumami ng ilang ulit ang kapangyarihan ni Jiang Taishan at umabot sa isang hindi masukat na antas at tuluyan niyang nasupil si Ming. May mga nakakilalang agad na nagsabing ang anyong ito ay kamukhang kamukha ng Heavenly Node Clan na makikita sa mga sinaunang larawan at ang lahat ng nasa paligid ay nagbago ang kulay ng mukha. Noong sinaunang panahon ay may mga dayuhang nilalang na bumaba sa Tianyuan sakay ng mga barkong kayang pumatay ng Longevity Realm na Master at mabilis nilang nasakop ang lahat ng puwersa at ang mga tao ay naging mga alipin ng Heavenly Node Clan na mas masahol pa sa mga hayop. Ito ay isang napakadilim na panahon na nakatala pa rin sa mga aklat ng kasaysayan at itinuturing ang Heavenly Node Clan bilang isang bituin ng kapahamakan at ang kanilang pinagmulan ay sinasabing sila ay mga inapo ng mga Diyos na may dugong banal kaya mataas ang kanilang pagtingin sa sarili. Si Ming na marami nang nabasa ay malinaw na nakilala ang pinagmulan ng anyong ito dahil ang anyo ng Divine Soul ay nagmumula sa Soul Form at kung ano ang itsura nito ay gayon din ang Divine Soul na siyang magiging batayan ng pagbuo ng Divine Form sa hinaharap at naiinis na nagtanong si Ming kung ano ito. Dumating na ang kamao ni Jiang Taishan at sumigaw na mamatay na ito sa kanyang Destruction Divine Feast at ang kanyang kamao ay biglang naglabas ng kapangyarihang Sumire sa lahat ng bagay at nang magtagpo ang dalawang kamao ay isang nakatatakot na lakas ang pumasok sa katawan ni Ming nang may napakataas na frequency. Sa isang ika-10,000 bahagi ng isang saglit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamao ay ginamit ni Ming ang kanyang 8-element calculation formation upang kalkulahin ang paraan ng pagdaloy ng lakas ng kalaban at ang tinatawag na Destruction Divine Feast ay wala ng lihim sa kanya at ang kanyang lakas ay mabilis ding umatake ng may parehong frequency. Isang kakaibang tanawin ang naganap, ang dalawang kamao ay nagtagpo ng walang anumang tunog at tanging isang puting liwanag ang patuloy na kumikislap palatandaan na ang kanilang mga lakas ay patuloy na nagbabanggaan at nagwawasakan at naglalabas ng maningning na liwanag. Sa sandaling ito ay pareho silang gumamit ng napakataas na frequency at napakahusay na paraan ng pagkontrol ng lakas upang patuloy na wasakin ang isa't isa. Noong una ay puno ng kumpiyansa si Jiang Taishan ngunit habang nagpapatuloy ang laban ay unti-unting naging hindi maganda ang kanyang mukha at natuklasan niyang ang pagkontrol ng lakas ni Ming ay mas mabilis at mas mabagsik kaysa sa kanya at mas tumpak ang pagkontrol sa ritmo. Nag-alala si Zhao Xin at nagtanong kung nagpapaligsahan ba sila ng panloob na lakas dahil ang ganitong uri ng labanan ay sadyang mapanganib at ang kaunting pagkakamali ay magdudulot ng matinding sugat o kamatayan at umaasa siyang walang mangyayaring masama sa kanyang junior brother. Mariing ikinuyom ni Ding Wei ang kanyang kamao at sinabing huwag mag-alala ang kanyang senior brother dahil tiyak na mananalo ito. Tahimik na nagmamasid si Luo Bingxian ngunit ang kanyang pag-aalala ay mas matindi kaysa sa sinuman at mahigpit niyang kinagat ang kanyang labi at matalim na nakatitig sa arena at ang dulo ng kanyang ilong ay nagpawis. Sa hindi malamang sandali ay nakatayo si Yulian Yan sa kanyang tabi at marahang sinabing huwag mag-alala dahil mananalo ang kanyang junior brother. Bahagyang nagulat si Luo Bingxian at nagtanong kung bakit nito nasabi ito. Tumingin si Yulian Yan kay Ming sa arena at ipinaliwanag na ang kanyang pag-unawa sa martial arts ay mas mataas kaysa kay Jiang Taishan at noong siya ay nasa labanan ay napakalapit niya rito at ang kanyang kapangyarihan ay parang isang dragon at sinumang nakatayo sa kanyang tabi ay madarama ang kanyang maharlikang pakiramdam samantalang ang kapangyarihan ni Jiang Taishan ay hindi dalisay at ang kanyang martial will ay malayong hindi kasintatag ni Ming. Huminga ng malalim si Luo Bingxian at sinabing tama ito at tiyak na mananalo si Ming. Ang kanilang pagpapaligsahan ng panloob na lakas ay nagpatuloy sa loob ng isang quarter ng oras ngunit walang sinuman ang nagpahiwatig ng pagtigil. Malakas na nagtanong si Jiang Taishan kung nangangahas si Ming na makipagpaligsahan ng panloob na lakas sa kanya at kung alam ba nito ang likas na kakayahan ng Heavenly Node Clan. Sumagot si Ming na anuman ang kanyang kakayahan ay mamamatay pa rin siya kaya wala siyang pakialam.
Mayabang na sinabi ni Jiang Taishan na ang kanilang lahi ay bihasa sa pag-iimbak ng lakas at sa ganitong uri ng labanan ay kaya niyang tumagal ng mahigit isang araw at tiyak na mamamatay si Ming ng kaiyahiya. Nang marinig ito ng mga tao sa ibaba ay agad na nakumpirma ang pagkakakilanlan ni Jiang Taishan at may ilang matatanda mula sa dating Vermilion Bird Imperial Dynasty na pabulong na nagsabing ang dating emperor ay nagkaroon ng isang dayuhang asawa na nagsilang kay Jiang Taishan bago ito umalis at malamang na siya ay mula sa Heavenly Node clan at nagtaka sila kung bakit nakipag-asawa ang isang Heavenly Node sa isang tao gayong itinuturing nilang mababang lahi ang sangkatauhan. Malamig na tumawa si Ming at sinabing mabuti kung kaya nitong tumagal ng isang araw dahil nag-aalala siyang baka hindi ito magtagal at mawala ng saysay ang laban at habang nagsasalita ay nagsimulang bumuo ang kanyang Rui Robe ng isang formation na tinatawag na Life Generation Formation na magbibigay sa kanya ng walang katapusang lakas upang atakihin ang kalaban. Mariing suminghal si Jiang Taishan at sinabing ang katigasan ng bibig ay hindi magliligtas sa kanyang buhay at malinaw na hindi siya naniniwalang makakatagal si Ming at sa palagay niya ay wala pang isang oras ay babagsak na ito. Ang oras ay lumipas ng bawat minuto at segundo sadyang nakakainip at tanging ang kumikislap na liwanag sa pagitan ng kanilang mga kamao ang patuloy na nagbabago at walang sinuman ang handang umurong. Nagtaka ang ilan kung talagang magpapatuloy sila ng ganito at may nagpaliwanag na ang kanilang lakas ay halos magkapantay at kung maglalaban sila ng bawat atake ay mahirap magkaroon ng panalo ngunit sa pagpapaligsahan ng panloob na lakas ay kahit ang pinakamaliit na pagkakaiba ay lilito sa huling sandali at pareho silang may kumpiyansang mananalo kaya nagpatuloy sila ng ganito at sinabing tunay na matigas ang ulo nila bilang mga henyo. Isang oras, 2 oras at may ilan ng humihikab sa lugar ngunit tila walang pagbabago sa kalagayan ni Ming at Jiang Taishan. Mahina hong sinabi ni Ming na 2 oras na ang lumipas at nagtanong kung gaano pa ito katagal at mabangis na sumagot si Jiang Taishan na magpapatuloy ito hanggang sa kanyang kamatayan ngunit sa kabila ng kanyang panlabas na anyo ay lihim na siyang nababahala, ang kanilang labanan ay buong-buo at walang pagpapabeya at napakalaki ng konsumo at ang 2 oras ay umubos na ng halos 1/4 ng kanyang lakas ngunit si Ming ay tila hindi pa rin ibigay at ito ay labis na nag-alala sa kanya. 3 oras 4 na oras at nang isiping maaaring nagkamali siya ng taya ay biglang nanghina ang katawan ni Ming at bahagyang namutla ngunit mabilis siyang nakabawi at nanatiling kalmado ang ekspresyon. Nagalak si Jiang Taishan at malakas na tumawa at sinabing malapit nang bumagsak si Ming at kung luluhod ito at kikilalanin siya bilang Panginoon ay hindi niya ito papatayin. Malamig na nagtanong si Ming kung nananaginip ba ito at sinabing ang isang tulad nitong may halong lahi ay hindi niya tatanggapin kahit bilang alipin. Galit na sumigaw si Jiang Taishan at lalong pinabagsik ang kanyang lakas upang tapusin si Ming. 5 oras na ang lumipas at si Jiang Taishan ay nagsimula ng manghina at ang kanyang natitirang lakas ay wala pang 1/5 kaya ang kanyang mukha ay nanghina ang itsura ngunit si Ming ay tila mas masahol pa, ang kanyang buong katawan ay nanginginig at tila babagsak anumang sandali. Masamang ngumisi si Jiang Taishan at sinabing mamamatay na ito at binigyan ito ng huling pagkakataon. Sumagot si Ming na kahit mamatay siya ay dadamputin niya ito at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit. Sinabi ni Jiang Taishan na may tapang ito ngunit wala ng pagkakataon. Biglang may 9 na butas sa likuran ni Jiang Taishan ang gumawa ng malakas na tunog na parang tambol at 9 na gininto ang bilog na sinag ang sumabog sa kanyang likuran at sumigaw siya ng pagpapalaya ng lakas. Ang kanyang kapangyarihan ay biglang dumami ng mahigit doble at si Ming ay sunod-sunod na umatras hanggang sa ika-5 hakbang bago tuluyang tumigil. Mayabang na sinabi ni Jiang Taishan na si Ming ay nasa dulo na ng kanyang lakas at isang pagsabog lamang ay kaya niya itong patayin at nais niyang magpatuloy sa pag-atake ngunit biglang naging matatag si Ming na parang isang malaking bundok at hindi na siya nito maigalaw kahit isang hakbang. Sinabi ni Ming na si Jiang Taishan ang nasa dulo ng kanyang lakas matapos ang buong pagsabog at ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag at ang kanyang mga butas sa katawan ay sabay-sabay na yumanig at hindi mabilang na gininto ang bilog na sinag ang lumitaw sa kanyang likuran at ang kanyang kapangyarihan ay biglang dumami. Nabigla si Jiang Taishan at sinabing alam din pala nito ang aperture shaking method ng kanilang lahi. Mahina hong sinabi ni Ming na ito ay walang iba kundi ang pagpapalabas ng lakas na nakatago sa mga butas ng katawan ngunit ang paraan nito ay napakahusay hindi lamang mataas ang kahusayan kundi kayang magdulot ng resonance sa mga butas upang maparami ang lakas ng mahigit doble. Hindi makapaniwala si Jiang Taishan at sinabing ito ay eksklusibong lihim ng kanilang lahi at nagtanong kung paano ito nalaman ni Ming at kung ninakaw ba nito noon.
Umiling si Ming at sinabing ito ang kanyang unang pagkakataong makita ito, ngunit ang kalamangan ng kanilang martial arts ay ang kakayahang matutunan ang lahat ng paraan ng pakikipaglaban at ang ganitong maliit na paraan ay walang lihim sa kanyang paningin. Pagkasabi nito ay sa wakas ay sumuntok siya at ang kanyang kamao ay kalahati pa lamang ang layo ay pinilipit na ang espasyo at makakapal na simbolo ang lumitaw sa kanyang paligid. Matagal na niyang kayang gawin ito at ngayon ay mas pinakinis pa at ang kanyang lakas ay malayong mas mataas kaysa sa kapantay niyang antas. Si Jiang Taishan ay nakaramdam ng takot at ginamit ang kanyang depensa at bumuo ng isang barrier sa kanyang harapan, ngunit isang kakaibang tanawin ang naganap, ang kamao ni Ming ay dumaan sa barrier at biglang naglaho. Agad na nakaramdam ng panganib si Jiang Taishan at mabilis na sumugod pasulong at tama nga si Ming ay nasa kanyang likuran at ang kanyang kamao ay matigas na tumama sa kanyang likod. Isang malakas na puwersa ang pumasok sa kanyang katawan at si Jiang Taishan ay sumigaw sa sakit at lumipad na parang papel at nang malapit na siyang bumagsak ay isang banal na liwanag ang lumipad mula sa kawalan at inilayo siya. Naramdaman ni Ming ang nakatatakot na kapangyarihan sa loob ng liwanag na ito, kaya kahit may sama ng loob ay hindi siya nang ahas na habulin ito at sa halip ay ang temple leader ang mabilis na lumitaw sa kanyang likuran upang protektahan siya, takot na baka atakihin siya ng may-ari ng liwanag. Isang mapanghamak na tinig ang narinig na nagsasabing hamak na tao at pagkatapos ay naglaho ang liwanag kasama si Jiang Taishan. Nang hinayang si Ming na hindi niya ito napatay, ngunit sinabi ni Su Beijian na kung pinatay niya ito ay hindi siya nito mapoprotektahan dahil ang kalaban ay isang 8th realm longevity na master. Laking gulat ni Ming at nagtanong kung sino ito at sinabi ni Su Beijian na mula sa kanyang pananalita ay malamang na isa itong heavenly node at malamang na ito ang ina ni Jiang Taishan dahil kung hindi ay hindi nito kailangang iligtas ito at pinayuhan siyang magpahinga. Ang labang ito ay nagtapos sa tagumpay ni Ming at ang panig ng Eternal Divine Mountain ay tuluyang nawala ng sigla at maging ang mukha ng pinuno ng Divine Mountain ay hindi maganda dahil natalo na sila noon at ngayon ay natalo na naman sa antas ng Supreme Master at ang kanilang interes sa Milua Continent ay labis na napinsala.